tapat ka at dakila. Sinasamba kita, O Diyos ng langit at lupa. Itinataas ang pangalan mong banal, O Diyos, tapat kang dakila. Jesus, sinasamba Amen. Salamat, Lord. Salamat, Lord Jesus. Salamat sa buhay mo. Salamat, Panginoong Yesus, sa kahanga-hanga mong ginawa sa krus sa Kalbaryo. Salamat sa iyong muling pagkabuhay. Salamat sa iyong muling pagkabuhay. Salamat, Lord. Pagkat sa muli mong pagkabuhay ay nabuhay kaming kasama mo, na mga nananalig sa iyo, na mga tumanggap sa iyo, ng mga taong lumapit sa iyo ay hindi mo binigo. Panginoon, alam namin na walang kabiguan sa piling mo pag nanalig ang tao. Sabi mo sa iyong salita sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ang sino mang manalig sa pangalan mo ay hindi mapapahiya. Sino mang manalig sa iyo ay hindi mapapahiya. Those who believe you, those who call upon your name will not be put to shame. And those who call upon your name will be saved. Lahat ng tatawag sa pangalan mo, Panginoong Yesus, na nakipag-isa sa iyong mga salita ay talaga pong maliligtas. Kaya Lord, salamat po. Salamat po. Salamat, Holy Spirit. In Jesus' name. Lahat magsabi na, praise the Lord. Yes. Salamat, worship team. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Read the season of God, you know. We must know to read the season of God. Matuto tayong magbasa sa panahon ng Panginoon. Minsan may pangyayari sa Bible na alam nyo kung kailan umulan. Alam nyo kung kailan uminit. Sabi ni Jesus, ngunit hindi nyo ba alam? Hindi nyo namamalayan. Hindi nyo alam kung kailan darating ang anak ng tao. Di mo man lang ninyo nabasa na nandito na sa piling nyo ang anak ng tao. Sabi niya sa John 5, you search the scripture. Binabasa nyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang makita nyo ang eternal life. Sa pag-aakala na doon nyo masumpungan ang eternal life. Walang sinabi si Jesus na mali. Pero sinabi ni Jesus, nandito ako at ang tinutukoy ng binabasa nyo ay ako. Sabi ng John 5 na, ngunit ayaw nyong lumapit sa akin. Kung lalapit sana kayo, ay hindi niya kayo tatanggihan. Sabi ng Panginoon. Sabi niya, ako ang tinutukoy ng mabuting balita na binabasa nyo.
Kaya sabi ng salita ng Diyos, kung makikita po natin na bawat araw ay isang bagong araw. Amen po ba? Bawat linggo ay isang bagong linggo. Bawat taon ay isang bagong taon. Amen po ba? At bawat desisyon ninyo ay isang bagong panimula sa buhay niyo. Sinong naniniwala na bawat desisyon nyo ay isang panibagong panimula? Yes. Kung magdidesisyon ka ngayon, kaya nga ito'y tinatawag na read the season of God. Basahin nyo ang panahon ng Panginoon because what you believe and see from God's Word about yourself with God will be revealed in how you live your life in all aspects. Kung ano ang pinaniniwalaan mo at nakikita mo mula sa salita ng Diyos, tungkol sa sarili mo kasama ni Lord, kaisa ni Lord, ay ihahayag niya kung paano kang mabubuhay sa lahat ng aspeto. Pag sinabing lahat ng aspeto, spirit, soul, and body. Lahat ng aspeto. Hindi lang lahat ng aspeto sa kapirahan. Hindi po. Lahat ng aspeto tungkol sa iyong sarili. Lahat ng aspeto tungkol sa iyong sarili. At ang Panginoon, sinabi niya sa 2 Chronicles 16 verse 9, "For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, He may strongly support those whose heart is completely His." Siya ay nagmamasid sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Throughout the earth, that He may strongly support upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya, sa lahat ng may puso sa Kanya. Those whose heart is completely His. Ang puso mo ba ay Kanya? Hallelujah. Ang puso mo ba ay kanyang-kanya? Itong taon na ito ay hinahanap ni Lord at gusto niyang ibuhos ang kanyang supply sa buhay mo. Gusto niyang ibuhos ang supply sa kanyang buhay, sa iyong buhay. Ngunit nagmamasid siya, nakatuon siya, nakatingin siya kung kaninong puso nakatuon ang buhay mo. Saan nakatuon ang puso mo? Ito yung nakita ni Solomon sa 1 Kings chapter 4, verse 29. God gave him an enlargedness of heart. Binigyan siya ng napakalawak na puso. Napakalawak na puso. Lawak na puso. Ibig sabihin ng lawak na puso, kung ang talino ay utak lang yan, at hindi yan Diyos o galing sa puso, disin sana ang tao talagang kaya limitado, ang utak gumalaw. Pero pag meron kang malawak na puso, tingnan mo si Solomon, bawat aspeto, ang Book of Proverbs, paano niyang nasulat, hindi yun dahil sa lawak ng intelligence niya sa utak, kundi ito yung tinatawag na lawak kung paanong makakita ang puso. Amen po ba? Puso talaga. Puso ang tinitingnan ng Diyos. At puso ang pinaka-altar mo. At ang altar na yan, that the most important place in our hearts. The most important place in our hearts. That place owned solely by God. The most important place in your hearts, and that place you own solely by God. That place, the place owned solely by God, pagmamay-ari ni Lord. And anything you place there other than the living God is idolatry. Ang Diyos ay hinahanap ang pusong sa Kanya na Kanya at walang iba. At anumang lugar dyan, space na yan, may nilagay kang iba dyan, yung tawag niyan ay iyong Diyos-Diyosan. Itong taon na ito, hinahanap niya ang puso mo na saan ang altar mo.
Nasaan ang altar mo? Siya ba talaga ang hari dyan? Nasaan ang altar mo? Dahil kapag ang altar mo ay sensitibo, kung ang puso mo ay altar niya, sensitibo ka lahat sa gustong itayo ng Diyos. Sensitibo ka lahat sa gustong ilatag ng Diyos sa ating harapan. Sensitibo ka sa gustong ilalarawan niya sa buhay mo, sa gustong ipapakita niyang napakagandang future mo. Yan po ang nais niyang makita sa atin. Yan po ang nais niya ring ipakita sa atin. Nais niyang ipahayag yan sa atin. Now, kumusta ang puso mo? Ang altar po, mga kapatid, ay isang lugar yan. Isang napaka-importanting lugar yan. Yan po yung nasa puso mo, na yung lugar na yan ay pag-aari ng Diyos. Yan ang altar. Ang altar noon ay magtayo ng bato. Ang altar noon magtayo ng lamesa. Ang altar noon ay may lugar na lamesa. Ang altar pong totoo ngayon ay ang walang iba kundi ang puso mo. Kung nasaan ang langit, ang puso mo ay dapat bukas. Saang bansa na di ka makakita ng langit? Saang bansang walang langit? O ngayon, lahat ng bansa may langit. Kaya tinawag na Ama namin na nasa langit. Sabi ng Isaiah 66, tama ba ako? Isaiah 66 na langit ang kanyang trono, lupa ang kanyang tungtungan. Saan mo ako itatayo ng aking titirhan? Sa laki nun. Kung ang altar ay ito lang, ay nasaan na ngayon siya kakasya dito? Hello? Kung altar mo sa bahay, ay yun lang espasyo doon na maliit. Kung bababa siya, kasya ba siya doon? Kaya sabi niya, kanino mo ako itatayo ng aking lugar ng kapahingahan? Lupa ang tungtungan ko, langit ang trono ko. Kaya mga kapatid, ang puso mo talaga ang hinahanap ni Kristo Jesus. Ang puso mo, sabihin mo sa iyong katabi, ang puso mo. O, tanungin mo ulit, kanino ba tumitibok yan? Hallelujah. Kanino ba tumitibok yan? Kaya sabi niya, ako'y nagmamasid. Ako'y nakatuon. Kaya ito ang puso natin, kailangan makita natin ang nais itayo ni Lord. Sabi ng Matthew 16:18, I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. Upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Sa verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ilalagay niya, ibibigay niya ang maraming susi. Hindi isang susi, maraming susi. Kasi ang master key ay walang iba kundi si Jesus. Ang binibigay sa iyo ay plural na maraming susi. Pagpasok mo sa bahay, isang susi, ang pintuan, ang entrance. Isang susi lang yan. Yan ang master key. At pagpasok mo sa bahay, maraming susian na kwarto. Ang ipapakita sa iyo ay ang maraming kwarto. Amen po ba? Ang ibinibigay sa iyo ay maraming susi ng kanyang kaharian sa kalangitan. Ng kanyang kaharian sa spirito. Kaya nga, kung ano ang tatalian mo sa lupa, ang siyang tatalian. Kung anong tatalian mo dito sa lupa, ay tatalian niya rin sa langit. Kung anong kakalagan mo dito sa lupa, ay kakalagan niya doon sa langit. Kaya kung what you say, what you confess, you possess. Ano ang sinasabi mo sa iyong sarili mo, yun ka maging. Ano, ikaw, bawat sinasabi mo, ay meron pong dala na buhay yan. Kapag sinabi mong mabubuhay ka nga. Pag sinabi mong naniniwala ka, mangyayari ang ayon sa iyong paniniwala. Mangyayari ang ayon sa iyong paniniwala. Kaya ibibigay niya talaga ang mga susi na ito ng kaharian. Ang kaharian na ito ay maraming susi. Ibibigay niya ang bawat pintuan.
ikaw na nga lang kung bubuksan mo yan o hindi. Ikaw na nga lang yan. Ikaw na yan, nakadepende kung tatanggapin mo yung binibigay na susi sa iyo. Ikaw na nga lang yan. Sinong naniniwala maging ang tinatanggap mo ay matatanggap mo ay nababase pa rin sa paniniwala? Hello? Nang ikaw ay kumbinsihin dito, pumunta sa church ngayon, di ba may lakad ka? Pero bakit ka napunta dito? Simple lang. Dahil mas naniniwala ka dito kaysa naniniwala ka sa iyong lakad sana kanina. Totoo hindi? Paniniwala yan. Kaya maging yung susi na gustong ibigay niya sa iyo, I will give you the keys, ay nakabase pa rin ayon sa iyong paniniwala kung tatanggapin mo ba o hindi. Nakabase yan sa paniniwala mo. Gusto mong maniwala kung mayroon kang magandang bukas? Ano ang ginagawa mo ngayon? Kasi kung anong desisyon mo ngayon, yun ka maging bukas. Hello? Di mo ba alam kung ano nangyayari sa iyo ngayon? Pangit man o maganda, ay resulta yan ng desisyon mo kahapon? Hello? Ba't kagawa mo hapo? Dahil nagsuklay ka kanina. Totoo hindi. Eh kung hindi ka naniniwala sa suklay, di mo sana dinampot yun. Kasi ang tingin mo, okay na ang buhok mo. Totoo hindi. Hallelujah. Lahat nag-uugat sa paniniwala. I give you the keys of the kingdom. At ang sabi niya, I will give you the keys. But before He will give you the keys, I will first build my church. Yan po yung altar. Gaano mo ba pinaglilingkuran yan? Gaano mo ba binigyan ng mataas na diin yan? Gaano mo ba binigyan? At bakit tayo pumupunta sa church? Purpose, why we go to church? Why we go to church? What is the purpose why we go to church? Why we go to church? Bakit nandito ka ngayon? Because God wants you to participate of what He is building. I will build my church. Now, ngayon, bakit ka pumupunta sa church? Kasi may pinapatayo si Lord. May binubuo si Lord. At kung pagpunta mo sa church ay manalangin lang, kaya boring. Magpipray na naman yon, pipikit na naman, iiyak naman. Tingnan mo, para silang mga... Mamaya tatawanan, ngayon iiyak, mamaya para silang mga... Bakit ka pumupunta sa church? Pupunta ka ba sa church dahil mag-praise and worship lang? Eh paano kung si Semplang yan? Yung tugtog kanina. Halimbawa, yung kanta nandito sa Parañaque, yung tugtog nasa Isabela. Anong ibig sabihin nun? Sentonado. Eh di doon ka na lang sa YouTube. Doon ka na lang sa player ng iyong sound system. Kasi mas maganda doon. Kaya yung iba, kung kakanta lang naman din, magpunta ka sa church, eh doon na lang ako sa bahay, mas maganda tugtugan. Manood na lang ako ng TV. O, di ba nakakasabay pa ako? Di ba? Kung pupunta ka sa church, ay magkantahan lang, kulang po yun. Magpunta ka sa church para makinig lang ng message si Pastor Dong, ay, mahirap din yun kasi yung English nun mukhang Bisaya. Ang titigas ng English. Di pa. Alam mo minsan, kung yung tatlo lang na yan, mga mabubuti naman yan, okay naman yan. Pero kung ang pagpunta sa church dahil para lang manalangin, para lang mag-praise and worship, para lang makinig ng salita ng Diyos, hindi po, kulang po, kaya kulang na kulang ka, kahit nandito ka,
Kaya nga kulang kasi may mas mataas na gustong gawin si Lord sa buhay mo, ayon sa paniniwala mo, ayan yung makiisa ka, makilahok ka sa gusto niyang itayo na kaharian sa buhay ng mga tao na nais pagharian ng Diyos. Wow, makilahok ka, mag-participate ka with what God is building. Ito po yung magpapa-excite sa'yo, bakit may simbahan ka? Iyan po ang magpo-fuel sa'yo, magbibigay ng kasiglahan sa'yo, ay hindi lang yung makarinig ka, well, Lord, salamat, makarinig ako. Pero meron pa palang isa pa na yung aking mga narinig, paano ko ba lakaran yan nang sa gayon ay magawa ko ang nais mong ipagawa sa akin. I will give you the keys. Amen po ba? I will give you the keys of the kingdom. And the kingdom of God is not eating and drinking. Romans 14, di ba? Ang kaharian ng Diyos ay hindi meat. Ang kaharian ng Diyos ay hindi food. Ang kaharian ng Diyos is joy, peace in the Holy, righteousness, joy, and peace in the Holy Spirit. Yan po ang kaharian ng Panginoon. Yun yung keys na ibinibigay sa iyo, yung kagalakan na maglingkod. Yun yung susi na ibibigay sa iyo na makagawa ka ng nakapagbibigay lugod sa Diyos at sa tao. Nakakapagpapatuwa ka sa Diyos. At katuwaan ni Lord ay lakas naman ang igagawad sa iyo ng Diyos. The joy of the Lord is my strength. Amen po ba? Nehemiah 18 yan, the joy of the Lord is my strength. Yan yung kagalakan ni Lord. Ang kagalakan ni Lord sa iyong pagpaparticipate, ang sukli niya sa iyo ay lalakas ka. Amen po ba? Kaya tingnan mo ang katabi mo, ang lakas-lakas. Hallelujah. Ang kalakasan ni Lord, hindi lakas ng pisikal. Hindi lang lakas ng pisikal. Iyan ay resulta lang. By-product lang yan na merong unang binigay sa iyo ng Diyos, yung pagkabigay sa iyo ng susi ni Lord na nagpatuwa sa Panginoon, joy, peace, and righteousness. Yung nakapagbigay tuwa sa Panginoon, alam mo ang balik sa iyo, lakas. Ang lakas tatlo, karunungan, wisdom, understanding, kaunawaan, and knowledge o kaalaman. Yan po ang lakas na binigay sa iyo. By wisdom you create. By wisdom you create. By understanding you establish. By knowledge you receive riches. Nasa Proverbs 24 yan, verse 3 to 4. Yan yung susi. Huwag kayong mag-aakala ng literal na susi. Sa inyong palagay, kapag sinabi kong susi, ano ang pumapasok sa isip mo? Eh, di ba image? Anong pumapasok sa isip mo agad? Di ba image? Di ba may parang mayroong ganito? Ipinapakita ba yung K, E, at Y? Sa isip mo, K, E, at Y? Diyan ba ang nakasulat? Hindi, di ba? Hindi letra? Ano ang napapasok sa isip mo? Merong ganito, may bilog na ganyan, tapos may ganyan. Picture! Pero sa Diyos, ang salitang image means spirit. Ang salitang image means spirit. At ang image na yan ay magre-resulta ng imagination. O, galing sa root word ang imagination sa salitang image. At kapag pumasok ang salita, pag pumasok ang susi, pag pumasok yan sa buhay mo, hindi mo makikita ang salita lang, kundi makikita mo ang picture. At pag nakita mo yung picture, sasabayan yan ng Diyos ng mensahe. Kaya ang picture, why we go to church, ang big picture, why we go to church, ang malaking dahilan o malaking picture, malaking purpose,
Why we go to church? It's because He wants you and I to build lives. Walang nag-amen. Magbuo ng buhay. Minsan, talagang kailangan mong intentional na sabihin mo sa sarili mo yan. Sabihin mo yan sa sarili mo, sabihin mo yan sa sarili mo. O, sabihin mo sa sarili mo ngayon nga, subukan mo. Ikaw, tinawag ni Lord, binigyan ng susi ni Lord, upang buksan ang pintuan sa iba. Hallelujah! Okay ba? Ikaw, di ba? O, di ba? Di ba posible to? Pakinggan mo to. Yang mga kapatid ko, noon ay maniwala sa akin yung mga yan. Revelation na to. Ayaw maniwala sa akin ng mga yan. Okay. Tahimik lang ako. Hindi mo naman pwedeng igiit. Kasi paniniwala yan. Eh di lalo na nanay ko. Nanay ko. Sabi ng nanay ko, alam mo ba anak, lahat na nagbabasa ng Bible, buang na ngayon. Ngayon yan, nandiyan ka lagi sa kwarto. Di ka kumakain. Andiyan ka lagi. Di mo ba alam, yung hindi kumakain, hindi niya alam may Skyflix ako doon. At may tubig ako doon. Eh di lalo na, yung aakyat ako sa bubong ng bahay namin, eh dadaan ako sa kwarto niya. Sa bubong ng bahay namin. Kasi sa bintana, may bubong ng kapitbahay, tapos kasunod namin, yung bubong ng bahay namin. Alam mo ba, sabi na naman, kasi dadaan ako, dikit-dikit na bubong kasi yan eh, dadaan ako sa kwarto niya. Isang araw, talunan ng sugal. Eh madaling araw ako umaakyat doon. Nako, kadami-daming dahilan naman ako ay napatid doon sa kumot niya. Tapos bumagsak pa ako sa kanya. Katutulog niya lang. Sa palagay niyo, ano ang inyong maririnig? Kasi bakit? Masisisi mo ba siya? Wala siyang paniniwala. Mabibira mo ba siya? Wala ko ibang ginawa. Sorry, hindi ko talaga. Ito naman kaliwa ko. Kung maintindihan eh. Sinasabi ng isip ko dito ka humakbang, dito naman sa kabila. Ang hirap intindihin. Nakasubo ka na ba yung close, open? Sabi mo, open, pero sumunod ba? Ganyan na pa ako. Mahirap pasunurin. Kahit sabihin ng isip mo, ayaw sumunod. Napatid tuloy. Pero, hindi niya ako napipigilan tuwing madaling araw, umaakyat ako sa bubong. Doon ko kinakausap si Lord. O di ba? Mapipigilan mo ba? Alam mo ba? Ano ba yung kinalaman sa bubong? Sa paniniwala ko. Sa bahay kasi, walang araw doon. Pagsikat ng araw, gusto ko nang makabasa ng Bible na ang araw ay napakaganda na. Hindi ko na mababasa Bible, wala namang magandang ilaw doon. Aakyat ako sa bubong. Kung kalapate nga na aakyat ko noon, Bible pa kaya, nababasa ko doon. Nahihiwagaan din naman ako, bakit ako ganon ka-in love sa Bible nung nandoon ako sa time na yon. 20 years old na bata, na in love sa Bible. Ngayon ko naintindihan. To participate. Ngayon ko naintindihan ang salitang participate. Makilahok, sumama,
sa lakbayin para itayo ang itinatayo ni Jesus sa ating harapan. Hallelujah. That even the gates of Hades, kahit yung pintuan ng kaaway, hindi ka mapipigilan. Bagkus ikaw pa ang makakaabante, ma-overcome mo ang lahat ng iyong kahinaan. Ikaw nga talaga ang mamimiling maniwala ka. Gaano ka ba kapaniwala talaga? Talaga ba ang mga anak natin ngayon, sa ganda ng tinatayo ni Lord, dahil nai-enjoy din nilang mag-aral, nai-enjoy nila ang mga amenities, na-enjoy nila ang kapirahan, na-enjoy nila ang, yan naman sabihin natin na-enjoy nila. Pero asaan na sila? Sila ba ay handang makikipagkaisa sa tinatayo ni Lord sa buhay nila? Sila ba ay handang makipag-isa? Na itong mayroon pa bang pwedeng itapat o mayroon pa bang kapares ang gustong itayo ang Diyos sa buhay natin? Meron ka bang pwedeng ipantay? Hello? May kapantay ba ang gawa ng Diyos sa ating sariling gawa? Kaya sabi ng 1 John 3:8, the one who practices sin is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose. Bakit ang Panginoong Hesus ay dumating? Bakit ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao? Bakit ang Panginoong Hesus ay pinanganak? Bakit ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao? Ang dahilan kung bakit, sapagkat gusto niyang wasakin ang gawa ng kadaliman na walang iba kundi ang isyu ng kasalanan. Wasakin ang isyu ng kasalanan. Wasakin ang gawa ng kasalanan. Naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. At ang isang gawa ng dyablo ay kasalanan. At man is nothing against sin. Ang tao po ay wala pong magagawa laban sa kasalanan. Lagi ka na lang semplang sa kasalanan. Wala pong magawa ang tao sa kasalanan. Sabi niya, therefore, just as through one man, si Adan, sin entered into the world. And death through sin, namatay tayo dahil sa kasalanan. And so death spread to all men because all sinned. Mga kapatid, kung bakit lumaganap ang kasalanan, dahil sa kasalanan ng isang tao. At hindi tayo nagkasala dahil, kumbaga, makasalanan na tao, kaya tayo'y panay-panay, paulit-ulit na nagkakasala. Ulitin ko yung word. Kaya nga, dahil sa kasalanan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa lahat. Pumasok sa sanlibutan ito. Kaya po tayo naging makasalanan, ang tao'y naging makakasalanan, kaya tayo panay-panay, paulit-ulit na nagkakasala dahil meron tayong minanang kasalanan. Basahin niyo yan, makasalanan na tao, kaya tayo panay-panay, paulit-ulit na nagkakasala. Ang tawag niyan, naka-autopilot yan. Naka-autopilot yan. Naka-default yan sa buhay mo na kahit hindi mo iniisip na gagawa mo yan. Dahil may sin nature, may kasalanang likas na meron ka, ipinanganak kang likas na makasalanan. Sabi ng Jeremiah 17 verse 9, wala nang lunas ang kabulukan ng tao. Walang good work, walang magaling na laban sa kasalanan. Walang good work na pantapat para magiging overcomer ka o victorious ka sa kasalanan. Kahit magpakabait ka, sila'y nangako na magpakabait na ako para ako'y magbago. Nagbago ba talaga? Sagutin niyo ako. Paulit-ulit. Dahil bakit? Dahil itong katawan na ito ay merong fallen nature, merong kasalanang ipinanganak tayong makasalanan, sabi ng Psalms 51.
verse 5, na ang lahat ng tao ipinanganak na mula sa bahay bata ng nanay ay makasalanan na. So hindi ka pa gumawa ng mali, hindi ka pa gumawa ng masama ay masama ka na. Di ka pa gumawa ng masama, masama ka na. Kaya naka-default yan. Kaya nga we are not sinners because we sin. Ano nangyari? We sin because we are sinners. Hindi yung nakagawa tayo ng kasalanan, kaya tayo naging makasalanan. Hindi, we sin because we are sinners. Kaya tayo nagkakasala dahil tayo ay makasalanan na. Hindi tayo nagkasala para maging makasalanan, kundi tayo'y makasalanan na kaya tayo'y nagkakasala. Kaya sabi ng Bible, kahabag-habag ang kalagayan ko, Romans 7 verse 24. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na unti-unti na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Kaya yung isip mo nag-i-struggle paanong ma-overcome yan. Itong taon na ito, kung ganyan pa ang iyong pakikipag-conflict sa kaaway na yan, mga kapatid, itong taon na ito, itong araw na ito ay dapat mawasak ito sa buhay mo. At walang magaling na tao, politiko ang makakawasak niyan. Walang mga hari na makakawasak niyan. Walang pera na makakawasak niyan sa sin nature na yan. Sapagkat bakit? Ikaw ay hindi mo pwedeng pinanganak na akong ganito eh. Pinanganak na akong ganito. Oo, kahit ako ay pinanganak na buhat pang ganyan. Kaya parang tanggap mo na lang na ganyan ka. Hindi yan totoo. Oo, pinanganak kang ganyan. Pero hindi rin totoo na forever kang maging ganyan. Hindi totoo na forever ka maging ganyan. Kaya naparito si Jesus upang wasakin ang mga gawa ng kasalanan, mga gawa ng dyablo. Sa pasimula pa ay nagkasala na siya. Kaya nga ang dyablo, kaya nga ang Diyos hindi nakipag-meeting eh. Hindi nakipag-meeting ang Diyos. Halika, paano bang gagawin natin dito kay Lucifer? Hindi. Talagang diretso na sinabihan siya na ikaw ay ihuhulog kita. Walang usap-usapan. Hindi, kasi bakit? Kahit magsisi si Lucifer, bakit hindi mapatawad? Kasi wala namang nagtukso sa kanya. Walang tumukso sa kanya. Wala ding nanukso sa kanya. Galing yan sa kanyang kaibuturan ng kanyang sarili. Sabi ng Ezekiel, galing yan sa kaibuturan ng kanyang sarili. At nang siya yumaman sa kanyang negosyo, pumasok ang pride sa buhay niya. At dahil dyan, nilaglag siya ng Diyos. Hinulog siya mula sa langit. Kaya yung anghel yung Lucifer ay naging Satanas at demonyo. Kaya mag-ingat kayo yung sinasabi niyong hulog ka ng langit. Sabi sa akin sa Bisaya, Pastor, hulog ka ng langit. Brother Dong, hulog ka ng langit. Sabi ko sa kanila, kaya pala ako nagkakuba-kuba, nagkakapilay-pilay. Ang taas ng linaglagan ko. Sabi ko sa kanila, hindi po ako hulog ng langit, si Lucifer lang. Tama ako mali. Kaya nga po, sabi ng the anointed one, Jesus sent to the world to seek and to save mankind. Jesus, hallelujah, the anointed one. Jesus, sabi niya, for if by the transgression of the one, death reigned through the one. Dahil sa kasalanan ng isa, si Adan, at lumaganap din ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Alam niyo po ba, gaano pa kaya dahil sa isang tao din,
lumaganap din ang abundanteng grasya ng Diyos. Lumaganap din, sumambulat din ang regalo ng katuwiran ng Diyos na maghahari sa buhay ng isang tao na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kailangan mong mabasa ang season na yan. Basahin mo ang season na yan sa buhay mo para hindi ka na lalong talagang hawak-hawakan yan sa ilong. Hawak-hawakan yan at dalhin ng kaaway sa kasalanan. Pero kailangan makita mo na si Jesus ngayon. Kailangan maranasan mo na si Jesus ngayon. Mapalitan ang kalikasan. At ang anong kalikasan yan? Yung dating kalikasan mo na isang makasalanan, ipinanganak na makasalanan, ipinanganak din ang bagong kalikasan ni Jesus sa buhay mo. Hallelujah. Pinanganak din yung bagong kalikasan. Ang kailangang mabago natin dito ngayon ay ang ating nature. Mula sin nature to a righteous nature. Mula sa makasalanang likas, patungo sa likas na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ang dahilan bakit ka magpa-participate. Sabi ng kanya, kaya ang grasya niya ay mas powerful than sin. Ang grasya niya, kaya yung dugo niya ay mas powerful kaysa doon sa kamandag ng kasalanan. Hallelujah. Ang kanyang kabanalan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang grasya, at ang kanyang kamatayan ay isa sa mga the best way na matapos ang kamatayan bunga ng kasalanan. Hallelujah. Sabi ng 1 Corinthians 1 yan, 30 to 31, na siya ang naging karunungan natin, na siya ang ating kabanalan, na siya ang ating katuwiran, na siya ang ating kaligtasan. At dahil dyan, once and for all, sinagot ng Panginoong Hesus ang ating kasagutan. Ikaw na lagi na lamang paulit-ulit hanggang napagod ka. Tama lang na mapagod ka na sa kagagawa mo ng kasalanan para hanapin mo na ang iyong totoong kalakasan na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Tama lang mapagod ka. Tama lang din minsan mabankrupt ka. Minsan, kailangang ipahintulot na mabankrupt ka. Hindi ko sinasabing mabuting mabankrupt ka. Tama lang ding ipahintulot ng Diyos na umabot ka sa lundo ng lubid mo, sa dulo ng lubid mo. Tama lang din minsan, ipahintulot ng Diyos na ikaw ay isa mabottom rock ka. Para maunawaan mo na meron pa hong dumudugtong sa dulo ng lubid mo. Na may grasya. May pagpapalang nakalaan ang Diyos sa iyo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Hindi yung magpipilit kang magbago. Kaya nga po, ang kapanganakan ay regalo. Hindi yan galing sa sarili mong lakas. Sabi ng Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth Jesus as Lord, confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Confess with your mouth Jesus as Lord. Ilang beses mong kinumpisal na Jesus as King? O baka naman Jesus is Savior mo lang? Kaya ang mga nangyayari sa tao, pag may problema, tawag agad ng ambulansya. Walang problemang tumawag ng ambulansya, pero sa lahat ng panahon ba ay siya ang ambulansya kailangan mo? Hello? Hindi. Kailangan maikumpisal mo si Jesus as Lord, hindi lang as Savior.
Jesus as Lord. Siya ang iyong King. Siya ang iyong Hari. Siya ang iyong Panginoon. Hindi lang tanggapin mo siyang bilang tagapagligtas, kundi siya ang iyong Panginoon. Siya ang iyong kaligtasan. Siya ang iyong Panginoon. You have to believe in your mouth. Confess in your mouth. Because the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung si Jesus talaga ang punong-puno sa buhay mo, yan ang magiging buhay mo at siya na ang hari magpakailanman. Hindi na ikaw ang hari, kundi siya na ang hari. Hindi na ikaw ang masusunod, siya na ang masusunod. Hindi lang talagang sasabihin mo ng Lord, iligtas mo ako. Hindi lang puro forever Savior mo siya. Kailangan mong siya ang iyong King at automatic na ikaw ay laging maliligtas dahil siya ang iyong King. Hallelujah. Naka-default din yan. Pag siya na si Lord, ang nature mo ay napalitan ng nature ni Jesus at yung nature na yan, believe in your heart. Believe in your heart, hindi believe in your sin. Believe in your heart that God raised Him from the dead. Hindi believe in your sin. Hindi believe in your sin, believe in your heart. Sa puso mo, yung puso mo na yan na altar ni Lord, yung puso mo na yan na siyang sentro ng buhay mo na nakaupo dyan sa trono ng puso mo bilang King at di lang Savior, bilang Lord at hindi lang Savior, kundi bilang siya na ang lahat-lahat na sinabi mo, Lord, not my will but your will. Amen po ba? That God raised Him from the dead. Kung paano siyang binuhay ng Ama na nasa langit, yan din yung espiritu na bumuhay sa Kanya, yan din yung espiritong bubuhay sa iyong kamatayan dahil sa kasalanan. At bubuhayin kang kasama niya, kaisa niya, at dahil nakaisa ka niya, magbupuri kang kasama niya. Hallelujah. Sabi ng Colossians 3 verse 2-3, na kapag naitaas ang pangalan niya, itataas ka din kasama niya at makakahati sa kalawalati ang tinanggap niya. Itataas kang kasama niya at makakahati ka sa karangalang tinanggap niya. Amen po ba? Kaya yung gift of salvation ay talagang binigay ng Diyos. Hindi ito resulta ng iyong mga gawa na mabuti. Hindi po. Sino ditong ipinanganak na sinabihan ng nanay niya na, okay, bago natin ipanganak, si Pastora, o bago natin ipanganak, si Hadasa, bago natin ipanganak, sino mang anak, pangalan ng anak mo, ay kailangan makagawa mo na siya ng mabuti. Binigyan mo muna ng kondisyon na kailangan makasunod mo na siya bago siya ipanganak. Sino dito nagsasabing ganyan? Di ba wala? Kasi ang kapanganakan ng isang tao mula sa bahay bata ng nanay ay isang malaking himala. Himala na wala kang partisipasyon. Yung bata ay walang partisipasyon na kung nakagawa ng mabuti o masama. Kundi yung bata ay diniklara ni Lord na yung bata na yan ay akin. Yung bata na yan ay aking pinili. Ang bata na yan ay aking gagamitin. Hindi tiningnan ng Diyos kung ano paman o sino ka. Basta ang mahalaga ay katulad ng nanay at tatay, ipanganak lang ang bata. Sa side ng bata, hindi siya hinanapan ng kondisyon. Alam mo, isang greatest gift na binigay ni Lord ay walang iba kundi yung ma-born again ka. At ang pagiging born again mo, that is your new beginning. Alam mo ba, sa langit, hindi pinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus. Ang ipinagdiriwang sa langit ay walang iba,
kundi ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa langit po, mga kapatid, yung pagkabuhay niya ang isang kagilagilalas na kinilala ng Diyos Ama sa langit. Hindi po sa langit spectacular, sobrang mataas ang kapanganakan niya. Ang sobrang binigyan ng mataas na diin ng Diyos Ama ay ang kanyang pagsunod hanggang sa kamatayan at hanggang siya'y muling binuhay. Dahil bakit? Sa kapanganakan niya, hindi naman tayo ipinanganak eh. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, doon tayo nagsimulang pinanganak ng isang bagong pagkabuhay. Hello? Yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, doon nagsimulang ipinanganak ka muli. Kaya yung born again, isang kapanganakan yan ng isang kalikasan. Kalikasan na nabuhay muli si Jesus. At sa kanyang muling pagkabuhay, sabi ng Titus 3 verse 5, He saved us not on the basis of deeds, which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Kaya ang pinakamatinding encounter ay yung pinanganak ka ng Diyos sa pamamagitan ng bagong kapanganakan. Isang pangalawang kapanganakan ay ang ipanganak si Jesus sa buhay mo sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang ipinagdiriwang ng gusto sa langit ay walang iba kundi ang kanyang muling pagkabuhay. Natuwa rin naman na ipinanganak, pero ultimately, ang pinagdiriwang sa langit ay yung nabuhay na mag-uli siya. Kasi bakit? Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, marami ring muling pinanganak. Kaya sabi niya, whom He poured out upon us richly. Ibinuhos niya ang napakadi matingkalang yaman sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Kaya yung nature na meron ka ngayon, na hindi na muli pang laging pagkukulangin, ay walang iba kundi ang nature ni Jesus Christ sa iyong buhay. Last word. 2 Peter chapter 1 verse 2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of our Lord Jesus. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamagitan ng inyong pagkilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Verse 4. For by this, He has granted to us His precious promises. Hallelujah. So that by them you may become partakers of the divine nature. Dahil dyan,
sa pagkilala natin. Having escaped the corruption that is in the world by lust. Dahil kay Jesus. Dahil sa kanyang dugo. Dahil sa kanyang ginawa sa krus. Ito yung labis na mga anghel na nagdiriwang ng gusto. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Dahil sa kanyang pagsunod. Sabi ng Philippians 2, binigyan siya ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan, na ang sinumang tatawag at mananalig sa pangalan niya ay maliligtas. So ang kapanganakan ay himala. Na wala kang ginawa kahit anuman. It is not the result of your works, but it is the result of the miraculous works of Jesus for you. Gawa ni Jesus sa iyo. Kapag manalig ka, magsuko ka ngayon, ikumpisal mo si Jesus. Kaya nga si Isaiah, nung makita niya ang Diyos, nakita ni Isaiah ang Panginoon. Alam mo ba, umatras si Isaiah, at nang makita niya ang Panginoon, umatras si Isaiah, na ang sabi niya, banal ka, banal ka. Ako'y di karapat-dapat, ako ay makasalanan. Alam mo ba, saka mo lang makikita ang sarili mo na makasalanan kapag nakita mo si Lord. Saka mo lang nakikita ang sarili mo na marumi ka pag nakita mo ang Diyos na malinis. Saka mo lang malalaman na ganun ka, mararamdaman na di ka karapat-dapat pag nakita mo si Jesus bilang iyong Lord, bilang iyong King. Pag siya na ang King, siya na ang highest na nakaupo sa trono ng puso mo, saka mo makikita ang iyong kawalan. Saka mo masusukat, Lord, di ako karapat-dapat. Alam mo ngayon, ang laging pinapakita sa atin, ikaw ay nagkasala, kaya ka mamamatay. Bago ka mamatay, bago ka maimpyerno, tanggapin mo na si Jesus. Hindi ganon. Kailangan mo nang makita. Sabi ng Romans chapter 4, it is through goodness that sinners leads to repentance. Saka pala makita mo ang sarili mo pag si Lord ang nakita mo. At ang pagpapakita ni Lord, naparito siya para sa makasalanan. Naparito siya para sa mga naligaw. Naparito siya, nag-alay ng buhay dahil alam ng Diyos na hindi kaya ng tao sumunod kahit kailan. Kaya naparito si Jesus para makita muna natin siya. At pag nakita mo siya, saka mo makikita na ikaw ay hubad. Kailan nalalaman ni Eva at Adan na siya'y hubad? Kailan nagsimula na nakita ni Adan na hubad sila? Nang makita nila sino? Ang Diyos. Anong unang pinapakita sa ating dating ginagawang paniniwala? Puro amin ng kasalanan, kaya hanggang ngayon walang nangyari. Kasi kailangan po natin muna ikumpisal si Jesus. Lord, ikaw ang kailangan ko.
Hindi ko kayang labanan ito. Ikaw, Lord, ang maghari sa buhay ko. At naniniwala ako ng buong puso na ikaw ay muling binuhay ng Diyos Ama mula sa mga patay. Lord Jesus, magpakilala ka sa akin. At pagkatapos mong makilala siya, ipapakita niya sa iyo ang totoo mong hitsura. Kaya doon nagkakaroon ng genuine na repentance. Kaya nakita ni Ibat Hadan na hubad sila nang masumpungan nila ang Diyos na lumalakad sa kanilang kalagitnaan. Kaya ikaw at ako magbalik loob sa Diyos. Namamanik ako sa puso mo, magbalik loob ka sa Diyos. Payagan mo siya. Ikumpisal mo na, Lord, hindi lang sa salita, kundi Lord sa puso ko, ikaw ang maghari. Panginoon, inialay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inialay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay, pusong dalisay. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ay maghari. Ikaw